Hi guys, good morning. It's my second day of my day off and andito ako ngayon sa forest kasi alam nyo na, maghahanap na naman ako ng pagkain dito guys, and I don't know if meron akong makahanap. Tatry ko lang naman. Dito pa rin ako sa same forest guys kung saan ako last time, and meron pa naman akong makikita siguro dito kasi hindi ko pa to na-explore itong buong lugar na to. Sobrang laki ng forest nito guys. Doon din sa hills sa other side, hindi ko pa rin yun na-explore. Ang na-explore ko lang is itong dito banda sa may baba. So maghahanap ako dito yung same place na pinuntahan ko last time. Kung meron pa bang mushrooms na natira. Dito ako nag-pick last time guys, and hindi talaga nag-fail. Ayan o. Meron pang chanterelles. Diba? Bagong tubo ito guys kasi umulan ng ilang araw dito sa amin. Sobrang lakas ng ulan, and ngayon lang talaga ako nakalabas na mag-pick ng mushroom. Supposedly kahapon din. Kaso nga malakas ang ulan. Ayoko naman mabasa. Tsaka mas okay na mag-pick na dry compare sa maulan. Dito guys, oh meron pa. Dito ko nag-pick last time. Pero meron pa rin tumubo guys. Kaya pabalikan ko rin talaga itong forest na to palagi. Until sa may ulan guys. Kasi meron pa rin tutubo dyan na mga mushrooms. Ito guys, oh dito oh. May malaki dito. Nung binenta ko pala na mga mushroom guys, 50 euros yung napera ko doon, and I'm so happy kasi 'di ba? Free ko naman siya nakuha sa forest and it's tax free. So okay lang na binili sa akin yun ng mura kasi sabi nga nung businessman, daw marami daw mushrooms ngayon, marami siyang supply, kaya yung bili niya is mura lang din. Dito guys, oh, meron pa ditong mga tumutubo. Maliliit pa sila. Pero ko ipipik ko na lang din yan kasi mga bagong tubo man to. Hindi ko alam kung itong mga makukuha ko guys, kung ibebenta ko pa ba. Siguro kung makakarami ako. Pero I was thinking na i-save na lang to para sa amin. Kasi kailangan din naman namin ng mushrooms para sa upcoming winter. Maganda na yung meron kaming na-save na mushroom compare sa bumili pa kami, di ba? Mahal kaya ito. Sa ilalim ng puno meron din, oh, yan, oh, nakatago, oh. Sobrang ganda, sa ilalim siya ng moss tumutubo, guys. Ba, ang laki. Yan, oh. Ang ganda. Dalawa yan, guys, oh, malalaki. Kita nyo naman. Ang ganda, di ba? Dumaan ako dito kanina, inapakan ko na to. Hala, meron palang mushroom dyan sa ilalim. Hindi ko nakita, naputol. Okay lang, ayan o. Sa ilalim talaga sila ng moss. Sobrang daming mycelium dito. Yan o, kita nyo yan, yung maputi-puti. Yan o. Yan yung mycelium niya yan guys o. Yan o, yan yung mycelium ng chanterelles. Dito meron pa rin o. Wow, ang laki. Jackpot. Ang laki niya. Uy, kagwapa. Gwapa kaayo. Sama salami kaayo. Diba? Ito pa guys, meron pa. Hala, uy, kagwapa. Gwapa kaayo siya. Hindi pa, kagwapa uy. Gwapa kaayo. Dako pagid kaayo. Gwapa na, dako pa. Lami pa jud. Alam niyo ba kanina guys, nagdadrama ako sa bahay, umiiyak ako. Umiiyak ako sa bahay guys kasi wala lang, sad ako guys. Aakyat na ako dito sa hill guys, and meron akong nakita. Yan o. Ganda. Si Nico is nasa trabaho siya kaya
Ako lang mag-isa sa bahay. Sabi ko lalabas na lang ako. Yan o, diba? Ang ganda. Sa gilid lang ng basket ko guys, meron pa palang mushroom. Yan o. Yan o. Nandyan, ikaw tumubo eh. Diba? Konting linis lang yan, makakain na yan. Doon ako naglakad paakyat. Sa di kalayuan, dito meron din. O, diba? Uy, dalawa pala sila. Ay, tatlo sila guys. Tatlo silang nagtatago. Pero huli ko kayo. Yan o. Tatlong chanterelles. Guys, ang dami. Sabi ko, babalik na ako sa car kasi lilipat na ako ng pwesto. Yan o. Every time talaga nasasabihin ko na aalis na ako, meron ako nakikita. Ang laki guys. Meron pa dito. Ang ganda ng tubo nila guys. Kasi sa ilalim ng moss. Diba? Ang ganda oh. Meron pa siguro yan dito sa unahan. Ay, ito oh. Hindi ko nang maapakan. O, yung boots ko guys, naka-color ng chanterelle. Pag nag-pick tayo, ang laki guys. Oh my goodness. Hala, ang laki. Hala, kadako. Uy. Dako kayo guys. As in, hala, giant chanterelle. Ay, hala, kadako. Dako kayo. Dako kayo guys. Oh my god. Naputol. Dako kayo guys. Tanawa. Oh my goodness. Dako kayo. Salamat sa grasya. Salamat sa grasya. Stang dako ah. Guys, naapadiri guys. Oh my god. Hala, uy, kadaghan. Daghan kaayo diri abanda. Dili isa gid lagi day ko palakawon. Sabi nila, sabi ng chanterelle, sala baka umalis na si Violi. Balik muna day. Kaya marami kami dito. Ayun, oh my god, hala. Sa ilalim talaga sila ng moss. Mutubo sa ilalim. Ay, hala, nabungkag man. Uy. Sige lang. Ano pa oh? Diba? Yan pa oh. Sobrang ganda ng tubo. Sa ilalim talaga ng moss guys. Yan. Diba? Ito pa oh, isa. Wow. Jackpot na pudtaan ni Day. Sa bahay ko na yan siya linisan. Kasi pag linisan ko yan siya dito, tatagalan ako. Matagal maglinis ng mushrooms. Meron pa dito. Meron pa dito. Ay, meron pa nga. Ito pa. Hala. Hala, tuara. Tuara. Hala, di ara. Hala, di ara. Di ay tiri ang daghan. Uy. Hala. Tapa jud oh. Tapa oh. Hala, tuara pa. Hala, daghan ka ayo. Hala, uy, kadaghan. Daghan ka ayo. Na, uy, salamat Lord. Makawala gid siya og stress. Makawala siya ng stress sa akin guys. Na-stress ako habang naghugas ako ng pinggan kanina. Bigla akong nasad guys kasi namimiss ko yung Philippines. Medyo sira na yung taas niya guys pero puputulan ko lang yan. Yung ibang part niyan pwede pa. Namimiss ko yung Philippines guys kasi sobrang tagal ko na dito sa Finland. Hindi pa ako nakaka-uwi. Sobrang mahal kasi ng pamasahe guys. Tapos alam mo naman dito, hindi naman ako mayaman dito sa Finland and I'm spending everything for me and Anika. Ako lang mag-isa guys. Hindi ko naman siya hinihingian. Kasi hindi naman kasi yan siya traditional dito na maghingi ka ng ano sa partner mo. Tsaka hindi man responsibilidad ni Nico yung pakainin kami guys. Syempre, kaya kailangan din ako magtrabaho, magbanat ng buto kasi si Nico, hindi man yan siya mayaman. Tsaka hindi din ako nahingi sa kanya guys. Oy, lalo na't para kay Anika.
Hindi ako nahingi. Kahit yung para sa akin guys, hindi ako nahingi guys. Kung siya nang bibigay kung gusto niya. Pero usually hindi talaga ako nahingi guys. Hindi ako yung ganong klaseng tao na nahingi kay Nico. Kasi alam ko rin naman yung status ni Nico. Hindi man yan siya mayaman guys. Kala nyo lang sa mga sinasabi ko dito sa video ko na meron silang forest. Pero guys, kahit may forest ka dito sa Finland, it doesn't mean na mayaman ka. Parang ano lang din, normal lang din na tao, ordinary lang. Si Nico, hindi nga yan siya nagta-travel guys kasi ayaw niya yung mag-travel na mag-uutang tapos magta-travel, ganyan ba. Tapos pagbalik, ma-stress siya sa mga bayarin. Ayaw niya ng ganun. Kahit ako din naman, ayaw ko din ng ganun. Diba? Ang laki. Kaya, nag-emote ako kanina, nagdrama ako. Nagdrama ako dun kanina guys habang naghuhugas ako ng pinggan. Kasi nga, sabi ko, Lord, kailan ba ako makaka-uwi ng Philippines? Uy, parang di naman talaga ako pa-uwiin ng Pilipinas. Miss ko na ba yung mama ko guys. Kasi nung namatay ang tatay ko, hindi man ako naka-uwi. Pati yung kapatid ko sa Denmark. Kasi nga wala kaming pera. Hirap din. Kala nyo lang dito sa abroad kami. Okay yung buhay namin. Marami kaming pera ganyan. Just enough for us to survive. Kaya yung pag-uwi ng Pilipinas, pangarap talaga yan. Yung mga andyan sa Pilipinas, nangarap pumunta ng abroad. Kami naman andito, nangarap din umuwi ng Pilipinas. Mahal ang ano guys, pamasahe. Siyempre, pag uuwi kami, may iwan dito ba? May babiyaran din kami. Alam mo yun? Maraming gastusin. May nagpick ng mushroom dito sa forest guys. And meron siyang naiwan na bakas. Tingnan nyo. Ito yung naiwan niya. Naiwan niya yung kanyang kutsilyo. So, kukunin ko to. Kaysa makadisgrasya pa dito sa forest. Baka may bata na may maglakad-lakad o ano, mapadaan dito. Tapos nakita niya yun. Di niya alam ano yun. Kaya kinuha ko na. Kasi delikado. Sharps din yun. Yun nga guys. Sad ako. Pero happy naman ako na andito ako sa Finland. Kaso lang, syempre, pag medyo matagal ka na rin dito, may isip mo rin talaga yung family mo dun sa Pilipinas. Sobrang tagal na guys. 8 years na. 8 years mahigit na pala or 9 years na. Kasi si Anika is ano na 9 years old. So, huling alis ko ng Pilipinas. Ano pa si Anika? 3 months siya. So, after that, pa kami nakauwi talaga. Sobrang mahal ng pamiliti. Bakit man kasi nagmahal ang pamiliti? Uy, tuloy kami makauwi. Kung 500 euro lang yung pamasahe pa uwi ng Pilipinas, uwi talaga ako. Ang kakamiss guys, yung kapag nagko-comment kayo na, Madam, mga untaog marang, kain tayo ng marang, kain tayo ng durian, mga ganyan, naiiyak ako guys. Sa totoo lang, nag-heart ako, pero sa totoo lang, naiiyak ako kapag nagko-comment kayo ng sarap yung marang, yung mga ganyan, yung dyan sa atin yung mga pagkain kasi sobrang namimiss ko talaga yun, yung mga pagkain dyan sa Philippines guys, namimiss ko lahat. I don't know, emotional ako ngayon kasi alam niyo ba, mag-autumn na. Tuwing nakikita ko talaga yung mga dahon na nag-change na sila ng color, parang nade-depress talaga ako guys. I don't know, hindi talaga yung autumn sa akin, hindi siya yung weather na para sa akin. Para sa iba, gusto nila yun kasi maganda ang weather, pero para sa akin guys, nasasad ako. Tapos naalala ko dyan sa Philippines. Pero ito guys, andito ako sa forest ngayon kasi para mag-unwind, mag-distress,
para hindi ako ma-stress. Kasi kung nasa bahay lang ako, wala akong gagawin. Maglilinis lang ako guys, kung ano-ano maiisip ko, malulungkot lang ako. Kaya dito ako sa forest, maglalakad na lang ako guys. Kasi para malibang ko yung sarili ko, may mahanap ako na something na matutuwa ako. Yan. Pero guys, salamat guys sa comment sa mga videos ko, sa pag-remind ng mga pagkain dyan sa Philippines guys na namimiss ko talaga. Sobrang dami kong namimiss. Namimiss ko yung mga isda, yung mga fresh na tuna, yung bilong-bilong. Oh my God, sobrang dami kong namimiss sa Pinas. Kung malapit lang talaga ang Pilipinas, uwi talaga ako. Sige lang, one day makauwi din ako guys. Nothing is impossible naman. So makakauwi din talaga ako. I know one day. One day makakauwi din ako. And I know, pag nakauwi ako ng Pilipinas, makakain ko rin lahat ng gusto ko. Makikita ko yung family ko. Makakapag-bond ako sa family ko. Sobrang daming mushrooms guys. Yung iba is para siyang natanggal kasi may mga animals na dumadaan dito. Siyempre naapakan nila yan. Wala, naghinilak na ko ani Dris Forest. Wala na, naghinilak na gid ko ani ba. So guys, no, nakakamiss lang talaga ang Philippines. Pag nakauwi talaga ako ng Philippines, pupunta talaga ako ng bangkiruhan, yung palengke ba. Yung palengke doon sa amin sa Davao, tapos mamalengke ako doon ng fruits. Nakakamiss guys. Lalo na yung mga pamangkin ko guys, namimiss ko rin sila. Ang liliit pa nila nung umalis ako. Ngayon ang lalaki na nila guys. Damulag na sila guys, in tawon. Daming mushrooms dito sa forest na to talaga. Ito paakyat na ito, baka maano ako, maligid ako dito ba. Doon na lang siguro ako sa kabila dada. Ay hala. Hello. Ito meron pa dito mushroom, sobrang laki. Nadaanan ko lang. Wow. Giant chanterelle. Yan sobrang laki. Ito pa Ito meron pa dito. Sobrang laki, dalawa. Tingnan nyo to guys, may mushroom dito. Yan Diyan siya tumubo sa gilid ng bato. Pero nasa ilalim siya. So ang problema ko ngayon, paano ko yan kukunin? Kasi andoon siya, ewan ko saan, ba't ba siya dito tumubo Yan. Ako lang siguro kuuton. Yan, nakuot ko talaga siya guys. Yan Medyo madumi siya pero it's okay. Kasi pwede naman niyang linisan. Ang laki. Dito na naman itong bahay ng guys bahay ng mga anong tawag dyan? Diwindi.
Nag-edit ako ng video ba. Sabi ko kay Nico, naalala mo yung sinabi ko sa iyo, yan yung bahay ng Diwindi, tinawanan niya talaga ako. Kasi yung previous video ko, sinabi ko na, ano, bahay yan ng Diwindi. Pero dito talaga, hindi sila naniniwala sa ganyan. Meron siguro sa, yung trolls, sa Norway yata yun. Pero sa Finland, di siya maniwala ng mga ganyan guys. Kahit mga abat and mumu, hindi yan sila maniwala. Pero ako maniwala ako na dito talaga merong mushroom. Ayan, malapit din sa bahay ng Dwindi. Yan oh. Ay, nabungkag naman siya oh. Kasi yung tubo niya ba weird. Yan oh. Ang kunin ko pa rin. Kasi pwede pa yung kanyang... Ay, wala na. Lata na guys. Hindi na pwede. Hindi natin... Ayan oh. Yung iba is... Lata na, hindi na pwede guys, hindi na natin pwedeng pilitin. Basta hindi na pwede, hindi na talaga pwede. Dito yan sila guys, madalas talaga tumubo sa mga stems, ilalim ng mga stems. Kaya yung trabaho ni Nico, napaka-importante din. Factor din yung pag-aalaga talaga ng forest na pinuputol yung mga twigs. Tapos hindi nila yan usually kolekta guys. Minsan kinokolekt nila. Minsan din hindi. Kasi nahayaan lang nila yan sa forest. Kasi it will go back to the ground. Ganyan oh. Yung malalata siya ba. So magiging fertilizer. Energy na yan ng mga trees sa forest. Tapos dahil dyan may mga mushrooms na tutubo. Gaganda ng mushroom dito eh. Ang lalaki. Linis pa. Sa ilalim guys oh. Ito oh, meron pa oh. Yan oh. Dadahan-dahanin ko pagkuha ito. Gusto talaga nila yung tumubo sila sa mga ilalim ng mga puno-puno ba. Ay puno-puno sa mga twigs. Yan o yung mga lumang mga putol na kahoy. Talaga yung environment nila saan sila mag-produce ng mycelium. Tapos tumubo yung ating chanterelles dyan. Of course tatakpan ko yan ulit. Kasi na-expose, so tatakpan ko. Kita nyo sa likod ko guys, parang meron siyang daan. Usually, kapag may mga ganitong daan sa forest, hindi ibig sabihin na tao naglalakad dyan. Pwede din na mga animals, kasi yung mga animals, gumagawa din yan sila ng kanilang own road. Tapos, along the way, kapag may nakita silang pagkain, kakalkalin nila, kakainin nila. Yung mga deer, reindeer, mga hirvi, or yung mga moose, kumakain din yan sila ng mushrooms guys. Pati yung mga slugs, yung mga worms, kinakain nila yan kasi kapag mga edible, kinakain talaga yan ng mga forest animals din. Dito malapit sa parang pathway naman kasi yan siya guys oh. Dito meron ako nakitang chanterelle. Yan oh. Sobrang laki ni chanterelle. Sobrang linis niya. Diba? Sobrang ganda. Kunti na lang mapupuno na yung basket ko. Sa di kalayuan, meron na namang chanterelle. Yung pinagparkingan ko ng car guys ba, parang gusto kong actually parang gusto ko nang bumalik dun sa sasakyan kasi ilipat yung sasakyan. Pero sabi naman ni Nico, dito daw sa lugar namin, kahit saan daw ako mag-park, basta may space at makakadaan yung iba, okay lang daw. Pero sa city, hindi talaga pwede yung ganun. Sa countryside kasi ganun guys. Marami kaming space dito, kaya okay lang kahit saan ako mag-parking. Pero dun kasi parang daanan din kasi siya. And may nakita akong taxi na dumaan dun kanina. Siguro yun ba, pang matanda na taxi.
Kaya sabi ko, ilipat ko siguro. Pero kasi, bawat hakbang ko, bawat daan ko sa mga lugar na dinadaanan ko, meron ako nakikitang mushroom. Kaya, nade-delay ako ng nade-delay papunta doon sa kasasakyan. Nandito, marami pa guys. Nasa ilalim lang talaga sila ng moss. Alam nyo, minsan sabi ko sana maging na lang ako ba, maging mushroom na lang ako para, alam mo yung pwede na lang ako sumulpot sa Pilipinas kung gusto ko. Kasi ito mga mushroom, nagsusulputan lang sila kung saan nila gusto, kung saan nila feel tumubo. Sana ganun din ang tao nun kunwari, gusto mong pumunta sa ganitong lugar, susulpot ka lang doon, kagaya ng mushroom ba. Pero hindi man ganyan ang buhay ng tao guys. Iba man ang life nating mga tao kasi we need to work hard for us to achieve what we want to achieve in life. Andun daw kasi yung beauty kapag pinaghirapan, masarap. Yung sahod ko dito sa Finland guys bilang nurse, hindi siya inapamasahe namin ni Anika pa uwi ng Philippines. Kasi syempre pag uwi ako ng Philippines, may mga bayarin din ako dito. Kailangan ko magbayad ng bills ko, ng rent ng bahay, mga ganyan. Kaya, bago magbakasyon talaga iniisip ko talaga kung pwede bang magbakasyon o hindi. But it's okay. God knows what's best. God knows kung kailan kami makakauwi ni Anika ng Philippines. I know there's a perfect time. Ito pa dito guys. Ka mga guwapa sa mushrooms.
Guys, nasad talaga ako. Nag-iiyak-iyak ako dito sa forest. Pero guys, happy na ako ngayon. Don't you guys worry. I'll be fine. Lalo na ngayon na meron ako nakitang chanterelles. Tingnan nyo to guys. Sobrang dami dito banda. Bagong tubo pa lang sila. Yan o. Bunluton. Sana ako na sila tanan guys. Ipupulo ko muna sila lahat from the under the moss. Tapos, lilinisin ko yan. Tatanggalin ko yung, ganito lang yung tatanggalin ko. So, yung ganyan niya lang, oh. Yung, so, okay na yan siya. Kung kailangan ko pang linisin sa bahay na lang ulit. Tingnan nyo dito guys, sobrang dami nila. Ay, nako. Sarap sa feeling ng merong mahanap na free food. Pa oh. Lahiman. Ayun. Ito pa. Tapos ito. Di ba? Unti na lang guys, sa puno na yung basket ko. Ito pa dito guys, oh. Mga gwapa sa mushrooms. Ganda, sobrang bagong tubo pa lang nila. Ito pa oh. Wala na ba? Meron pa dyan ha. Hindi lang kayo nagpapakita sa akin. Ito pa pala sa gilid ng basket ko. Ay, sa ilalim talaga siya ng basket. Ayan oh. So, ayan pa oh. Pag may makita lang talaga ako na parang shadow na yellow ba. Tinitingnan ko talaga ng maigi yan kasi alam ko na meron talagang something dyan sa ilalim. Parang gold. Gold in the forest. Ito pa oh, dalawa sila. Diba? Ito pa dito merong maliit. Baka marami pa dito banda. Na ito pa oh. Meron pa dito isa. Diba? Ang ganda. May nakita ako dito. Oh my God. Wow. Sobrang ganda. Bagong tubo. 3. Yan. Sobrang ganda guys. Bagong tubo sa ilalim lang ng mga Christmas tree na mga maliliit. Tingnan nyo to dito guys. Sobrang daming mushrooms. Pero maliliit pa sila. Ganito talaga yung gusto nila tubuan guys. So yung maraming dahon. Tapos may birch trees. Tapos may kuivo or yung Christmas tree or yung kusi. Diyan sila gusto na tumubo. Yan guys. So sobrang dami. Pero hindi ko na muna yan ipipik. Babalikan ko na lang yan guys. Kasi hayaan ko na tumubo sila. Yung ipipik ko is yung mga malalaking mushrooms na lang muna talaga. Tingnan nyo naman to guys. Jackpot na pagkaan ni Day. Sobrang dami. Yan pa oh. Yun pa. Andun pa oh. Mas dun pa na side oh. Sobrang dami dito banda. Ito oh.
kagwapo. So pretty. Eh, kuha naman, slimy naman. Wala na, daot na. Ito po. Diba? Ito pa dito. Ito pa dito. Okay, kadako. Hala, na old na siya kasi umulan nga ng 3 araw. Dapat ng last week ko ito pinick up ba. Hindi ko man ito nakita. Ngayon ko lang nakita kasi ngayon lang ako pumasok talaga sa loob ng forest. Doon lang na naman kasi ako sa gilid nanguha ng mushroom. Pero marami pa rin talaga sa loob pala ng forest, no? Grabe, uy. Hindi ko na siguro to ibenta, guys, kasi sa amin na lang to, yung for our own consumption na lang ito ng mga mushrooms. Sa bahay ko na to linisin ng maayos kasi para makapag-pick ako ng mas marami pa. Ayan, puno na yung aking basket, guys. Ito pa, meron pa dito. May dumaan pala na nagbabicycle, matanda. Tapos palingon-lingon siya sa forest, guys. At tinitingnan niya sinong nasa forest. Hindi niya ako makita kasi yung suot ko parang ganito ba ang color, so parang nagka-camouflage ako sa mga puno tsaka sa mga dahon dito sa loob ng forest, kaya hindi niya ako nakita. Pero doon naman siya sa kabilang side nakatingin. Yan, kaya ito na lang siguro pag nag-pick ako ng mushroom, ito na lang na color ng shirt ang susuotin ko. Pero parang isa lang man ang ganito ko na shirt. So ito lang talaga ang isusuot ko kapag nag-mushroom picking ako. Para hindi ako makita ba. Baka maano nila na hala. Tuwa na po itong Pilipina dito. Nanguha na po ng pagkaon. Diba? Sobrang dami na. Sobrang ganda ng view dito banda, guys. Kasi kita talaga yung lake dito. Actually sa gilid lang to ng kalsada. Yan, kalsada na yan dyan. Pero medyo elevated kasi ito. Kaya parang mataas ako tingnan. Pero andoon na yung lake, guys, ng Haminkoski. Matanda doon, guys, na nangunguha din siya ng mushrooms. Nagmoy ako sa kanya. Hindi niya siguro ako narinig. Yun nga si Lola, guys. Nag-pick din siya ng mushrooms. Dito siya dumaan kasi pauwi na siya ng bahay. So, pinansin ko siya. Kipagsikahan naman ako sa kanya, guys. Sabi niya dito daw marami daw talaga. Pero yung iba kasi is hindi na talaga namin pinupulot. Kasi hindi na siya maganda. Parang na-old na siya ba kasi nga nabasa na ng ulan. Kasi kapag nabasa ng ulan, guys, hindi na yan siya maganda. Sabi niya dapat daw everyday daw dapat pinupuntahan daw talaga ito dito para ma-pick yung mga bagong tubo. Kaso lang, sino naman ang may oras na mag-pick ng mushrooms dito everyday? Diba? Kaya, samantalahin talaga yung araw. Okay. Samantalahin talaga yung araw na mag-pick ng mushrooms kasi marami din talaga ang mushrooms na tumutubo everyday. Pero puno na yung aking basket, guys. Yan, puno na. Puno na ako ng basket. Kaya, ewan ko mag-pick pa ba ako. Try ko. I-enjoy ko na lang yung forest, guys, na maglakad. And kapag may nakpick akong chanterelles, ipipick ko. Pag may nakita ako, ipipick ko siya. Pero enjoy ko na lang yung walking sa forest today. Pampawala lang ng stress. Yan. So, yung mga nakuha ko pala na mushrooms, nilagay ko na doon sa car. Kasi puno na yung basket ko kanina. Samahan nyo ako, guys, na maglakad-lakad dito sa loob ng forest.
Sobrang daming mushrooms na tumutubo talaga dito. Pero yung pinaka-favorite ko talaga is yung chanterelles and Sopilova havero. Same forest pa rin ako guys, pero sa other side na. And dito ako sa may hillside. Hindi ko to pinuntahan last time. Kasi napuno na yung aking basket doon pa lang sa baba lang ng forest banda. So dito, may nakita ako. Yan. May malaking chanterelle. Sobrang ganda niya. Ito pa dito. Bakilid na talaga ito dito. Pero di baling bakilid. Basta may makukuha akong food. Umuulan na dito guys, kaya lalabas na ako sa forest kasi wala akong dalang raincoat. Bago pa ako tumubo. Maging mushroom talaga dito sa forest. Uuwi na ako. Ito lahat ng harbat ko sa forest guys, sobrang dami and nalinis ko na. Meron pang konting mga dumi, pero that is fine kasi pag nag-dry yan siya, mawawala na naman yan. Yan, pero sobrang sobrang daming mushrooms ko guys, and gagawa ako ng mga mushroom recipes with this one. Hindi ko na to ibebenta, save ko na ito dito sa bahay. Tapos tatanggalin ko yung water content nito. So, lulutuin ko siya tonight para malagay namin siya sa freezer. Kasi hindi ko naman ito maluluto lahat-lahat. Agad-agad. Sobrang daming recipes pwedeng gamit itong mga chanterelles. Kita nyo naman guys, sobrang dami nang nakuha ko today sa forest and malinis na to. Wala nang stress kasi sobrang dami nila. Tsaka mabigat guys, mga about 2 kilos ito ng chanterelle siguro. Kasi yung mushroom medyo light naman kahit marami siya kasi marami nga siyang water content. So lulutuin ko to para matanggal yung kanyang water content and pwede ko siya ma-store sa freezer. So, ito na yung lahat ng chanterelles today, guys. Tingnan nyo yung water niya. Sobrang dami. Ganyan talaga kapag mushroom, marami silang water. Kaya, bago siya i-store sa freezer, tatanggalin na yung water content niya. So, kapag, natanggal na yung kanyang water content, pwede na siyang ma-store. Kasi kapag niluto ko to, gagamitin ko sa mga pies, sa mga pastries. Ayoko naman na magtubig yung aking mushroom, kaya kailangan talaga na tanggalin yung kanyang water content. So, pag naubos na itong tubig dito guys, at the same time maluto na rin itong mushroom, pwede ko na itong i-store. Sobrang dami kong na-pick, yan lang lahat yun. Pero marami na to guys, mga 8 portions na ito or 8 beses ko na itong mga gamit sa pagluluto. So, kapag hindi na busy, mag-share ako sa inyo ng recipes, paano ko po ginagamit itong chanterelles for cooking aside sa chanterelle sauce or yung cantarelli castike. Pwede din itong gamitin sa mga pies, sa mga pastries, at sa iba't ibang klase pang lutuin.